Okay, magandang araw Pilipinas. Sa araw pong ito ay pag-uusapan po natin, no? Ito pong mga kaalyado po ni Sara Duterte, lalong-lalo na po itong si Mike Defensor. Alam niyo, sa totoo lang, ako naaawa na lang po ako dito sa mga Tolongges. Pero sa bagay, sa kabilang banda, kung akong tatanungin, hindi naman tayo dapat maawa dito sa 18 marites na ito na nagpabayad, kasi hindi naman nila gagawin niya kung hindi sila binayaran, di ba? Ngayon may kaso na po sila, o may sinampa ng kaso sa kanila diyan sa DOJ. Ngayon nagmamakaawa ngayon itong si Baligod na kung maaari i-atras, kung maaari ipawalang bisa itong mga ganito ganyan. Kasi kaya sila nagmamakaawa dahil alam nila na ang magiging o ang kakahantungan niyan siyempre, 'di ba? Ang paghihirap nila dun sa kulungan. Ngayon, maliban doon, marami silang mga damage, marami silang ewan ko lang kung may mga pera tong mga to, dahil ilan sa mga kilalang mga kongrehista o mga mambabatas diyan sa Kamara ang humihingi ng danyos, ha? Lalo na si Adjong. Balita ko, hindi lang basta-basta 1 milyon o ilang milyon ang hinihingi niya, kundi daan-daang milyon, ha? Ngayon, ang tanong ko, saan pupulutin, saan kukunin nitong ni Baligod yung ganong kalaking halaga? Lalong-lalo na itong 18 marites na ito at yung dumagdag pa na ilang mga marites diyan. Yun ang sinasabi ko sa inyo. Kaya ako, sa nakikita ko lang, darating yung panahon pagka itong mga ito ay nakasuhan na at huhulihin na, walang ibang remedyo itong mga to kundi ang magtago, tumakas, no? Ewan ko lang kung iisa lang ding lugar ang pagtatakasan ng mga to, pagpupuntahan ng mga to, kasi kung maalala ninyo, itong si Gotesa ay nawala. Ngayon, para sa akin, malamang may pinagtaguan sila kay Gotesa. Hindi ko lang alam kung nasaan si Gotesa, pero malamang may pinagtaguan sila na sila lang nakakaalam. Pero ganun pa man, at least, 'di ba? Natututo na sila ngayon, kasi sa nakikita ko mukhang nararamdaman na nila yung takot. Nararamdaman na nila ngayon yung ginawa, yung resulta ng kanilang mga kasinungalingan. Alam nyo, sa totoo lang, sa umpisa pa lang, kung totoo at mayroon pong batayan yung kanilang mga sumbong, marahil matagal na po nila tayong kakampi. Marahil marami sa mga vloggers na makamarkos ang kasama na nila. Kasi naiintindihan naman natin, mauunawaan natin malalaman natin kung totoo o hindi yung sinasabi nila. 'Di ba? Malalaman natin kung totoo o hindi yung sinasabi nila. Kaya nga sa umpisa pa lang marami ng mali. Tapos nandyan pa yung style nila na laban bawi. Meron silang dinadagdag na tao para pagbintangan tungkol sa mali-maleta. Merong dating nandiyan sa listahan, tinatanggal. Doon pa lang, mga minamahal kong mga kababayan, may problema na po sila sa bagay na yan. So hindi stable yung kanilang mga sinasabi. Merong binabawas, merong binabawi pagka sila ay nabutasan yung kanilang mga kasinungalingan, babawiin nila, ay hindi pala, ano pala. So mahirap yun, mga minamahal ko mga kababayan, para bagang nagkakalat lang sila ng kasinungalingan, nagpapadami sila ng mga taong mapapaniwala nila para lamang dumami yung suporta o yung supporters ni Vice President Sara Duterte. Ngayon, mga minamahal ko mga kababayan, malilintikan sila ngayon dahil syempre iisa-isahin sila o iimbestigahan sila. Ngayon, kapag ipit na sila, wala nang ibang paraan dyan kundi ang magsitakas, magsitakbo. Pero sa tingin ko, kapag may isa dyan na nahuli, naipit, sigurado ako, mga minamahal ko mga kababayan, magsasalita yan at aaminin yan kung sino ang nag-utos sa kanila para magsabi ng kasinungalingan. Kasi para sa akin, hindi naman sila lalabas hindi sila magkakaganyan, hindi sila gagawa ng kwento. Unang-una dyan, kung walang nag-utos sa kanila, at pangalawa, kung hindi sila binayaran. Ikaw ba naman, nananahimik ka sa bahay mo? Ikaw ba naman, kung hindi ka binayaran, ikaw ba naman haharap ka sa media para lamang magsalita ng kasinungalingan at manira ng tao? Natural, hindi. Kasi kahit naman sino di ba? Kung ikaw daw, di ba?
Natural hindi ka papayag. Natural, bago mo gawin yan, may kapalit na pera yan, may kapalit na halaga yan. So, kaya yung nagsasalita dyan, yung lalaki dyan na ano, yung pinupront nila na talagang kitang-kita naman pag nagsalita siya Sa ngabil pa lang sa bunganga pa lang, kitang-kita na natin mga kababayan na bulastog yung pagmumukha nito. Mukhang mukhang estapador sa sabungan yung pagmumukha nung nag-iinarte na isa sa mga sinasabi na lang 18 marites. 'Di ba? Natural yan ang trabaho nila kaya nga sila binayaran para magsinungaling. Natural, paninindigan nila yung kanilang kasinungalingan. Alang naman panindigan nila yung kanilang, 'di ba? Oh. So ngayon, mga minamahal ko mga kababayan, nakikita ko mayroon nang nangyayaring hindi pagkakaunawaan at parang sa tingin ko mukhang dismayado itong si Mike Defensor dahil feeling nila lalong-lalo si Baligod mukhang iniwanan na sila nitong mga balingbing, itong mga walang paninindigang senador katulad po ni Amy Marcos, katulad ni Robin Padilla at iba pa, lalong-lalo na si Bongo. Mukhang nagkakaunsihan na sila. Ako sa totoo lang nakikita ko ng mga kababayan, kapag hindi nagkatotoo itong mga ito at hindi nagkaintindihan itong mga ito, sigurado ko na may kakanta dito. Maglalaglagan tong mga to. Alam naman natin, 'di ba? Kung ano yung estilo ng mga ito kapag ipit na, ilalaglag si ganito, ilalaglag si ganon para lamang ma-safety niya yung sarili niya. Ngayon, ang maiipit dito, ang mas maapektuhan dito, mga minamahal ko mga kababayan, ay walang iba kundi si Vice President Sara Duterte. Dahil alam naman natin na ang lahat ng mga pagkilos nila, ang lahat ng kanilang mga ginagawa, may kaugnayan po yan sa pagpapa-impeach po dito kay Vice President Sara Duterte. Ngayon, syempre, pag nangyari yon, ewan ko lang kung anong gagawin sa kanila ni Vice President Sara Duterte. Dahil alam naman natin na may mga tao ito na handang pumatay para sa kanya, di ba? May mga tao ito, malamang pag hindi nag-ingat itong 18 marites na ito, malamang isa-isa itong mawawala katulad na lamang ng mga nawawalang sabungero na bigla na lamang kung saan-saan itinapon yung mga bangkay. Kaya sigurado ako kabado na itong 18 marites na ito. At sa totoo lang, sa umpisa pa lang, marami nang nakita tayong mali. Lalong-lalo na't meron na nga doon sa isa sa mga 18 marites na dala ni Baligod, mismo yung pamilya na ang nagsiwalat. Nung isa doon na binayaran lamang yung mga yon para lamang gumawa ng kaguluhan o para lamang sirain yung pangalan ng mga senador natin na kung saan ay meron pong kredibilidad. Ngayon, dahil kredibilidad yung sira kay Sara Duterte, kredibilidad din ng isang politiko yung sinisira nila. Lalong-lalo na kung yung politikong ito ay talagang nakikipaglaban po o talagang kumakampi sa mga Pilipino at hindi sa mga politikong katulad ni Vice President Sara Duterte. Ngayon, dahil nakikita ni Vice President Sara Duterte na mas kampi si Tito Soto, si Lacson, si Gatchalian, si Rizal Severos, si Rapi Tulfo, sino pa ba? Itong si Erwin Tulfo sa taong bayan. Kaya yun ang sentro nila, sinisira nila dahil, 'di ba? Parang kumbaga sa parang nandadamay na lamang po itong si Vice President Sara Duterte dahil wasak na yung kredibilidad niya, sirang-sira na siya. Alam niyo sa totoo lang, si Vice President Sara Duterte ngayon hindi na makapunta kung saan takot na siya dahil nung minsan na pumunta siya doon sa isang lugar, feeling niya welcome siya. Pagdating doon sa covered court, nako, talagang iisa yung sigaw ng taong bayan, Sara impeach. Ngayon mukhang nakatikim si Vice President Sara Duterte ng kumbaga sigaw ng taong bayan. Takot nang pumunta kung saan-saan. Kung pupunta man siya sa isang lugar, naghahakot sila ng mga tao na sasalubong kay Vice President Sara Duterte. Kasi alam ni Vice President Sara Duterte hindi siya welcome sa Pilipinas. Lahat ng lugar mukhang 5% lang ng lugar ang welcome siya, pero 95% ng mga lugar hindi na siya welcome. Dahil unang-una,
kitang-kita na, basang-basa na kung ano at sino siya, di ba? Oh, kaya ngayon yung 18 marites na ito, humanda-handa kayo dahil yung pinili nyo yan, dapat pangatawanan nyo yan. Ngayon, ewan ko lang kay Baligod, sayang ka, sinira mo pagiging abogado mo. Okay lang sana yung itim mo, yung kulay mo kung siya namang simputi ng budhi mo, wala maitim na nga yung kulay mo, pati labi mo, pati pa buhay mo, pati pa yung kredibilidad mo, mas maitim pa sa kulay ng alketran. Yan ang sinasabi natin dito, mga minamahal ko mga kababayan. So sa mga 18 marites at sa iba pang mga marites na lalabas at gagamitin ni Mike Defensor, good luck na lang sa inyo. Kung ako sa inyo, habang maaga pa, umatras na kayo at wag na kayong gagawa ng kahit anong kaguluhan o paninira sa kahit kanino mang mga senador o kanino mang mga politiko. Nang sa ganon ay hindi kayo malagay sa alanganin. Iiwanan kayo ng mga Duterte sa ere, maniwala kayo. Hindi kayo sasaluhin ng mga yan. Iiwanan lang kayo, pababayaan lang kayo niyan sa ere. Kaya sana maintindihan ninyo itong aking advice sa inyo. So muli po, tulad po ng sinasabi ng lingkod, mabuhay po ang ating inang bayan, mabuhay po nagmamahal sa ating bayan. Maraming salamat po.